Halos 13 pesos na big-time rollback ang inaasahan sa presyo ng diesel simula po yan bukas. Pero nakukulangan dyan ang grupong Piston. Live mula sa Pasig, nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyo. Ian, anong sabi ng Piston sa rollback? Cheryl, alam mo, nasa 12 pesos nga, no? Halos 13 pesos yung magiging bawas o tapyas sa singil ng per liter ng diesel simula bukas. Pero tila hindi pa rin daw yan sapat para sa grupong Piston. Kahit daw ito na yung pangatlong sunod na rollback ngayong buwan, gusto pa rin daw nilang makuha yung dating presyo na nasa 55 pesos per liter noong Pebrero bago nga magsimula yung tensyon sa Middle East. At ma-achieve lang daw o makukuha uli yung presyo na yan kung sakali man na isususpend talaga yung excise tax. Mismong si Energy Secretary Sharon Garin ang nag-anunsyo ng rollback sa petrolyo simula bukas. Bababa ng 12 pesos and 94 centavos ang kada litro ng diesel, habang matatapyasan naman ng 15.71 pesos ang kada litro ng kerosene. Pero ang gasolina, tataas ng 53 centavos kada litro. Dahil dyan, maglalaro na sa halos 76 pesos hanggang 107 pesos ang kada litro ng diesel. 72 hanggang halos 105 pesos naman ang gasoline, habang 125 hanggang 147 pesos ang kerosene. Ito na ang ikatlong sunod na beses ng big time rollback ngayong buwan. Nakakaapekto pa rin sa presyo ng langis ang sitwasyon sa Middle East na nasa tigil putukan pa rin. Yun po yung result ng closing nila ng market. Commodity kasi. So, we get the official closing every day. Ganun po, may sariling presyo si diesel, may sarili ding presyo si kerosene, tsaka si gas. Mahigpit naman ang paalala ng Department of Energy sa oil companies na hindi maaaring bumaba sa 12 pesos ang presyo ng rollback. May ilang mga kumpanya na raw na naunang mag-rollback noong mga nakaraang araw. They're mandated to comply with this. So we have our own procedure with due process. If there is unjustified na hindi pag-follow po ng advisory ng DOE, then we will have to file cases. Ang grupong pasang Mazda, pabor sa 12 pesos na tapyas sa diesel dahil kahit papano raw ay makakabawi-bawi na raw ang mga tsuper. Yung 12 pesos na yung malaking bagay rin. Doon sa mga konsumo ng 30 liters, 360 pesos din yan, sayang din. Pero nakukulangan pa rin dyan ang grupong Piston. Panawagan pa rin nila na maibaba sa 55 pesos ang litro ng diesel at pagbigyan ang hiling nilang 10 pisong taas pasahe. Dapat hindi lang isa-stack sa diesel at sa LPG at sa kerosene ang ginalaw. Dapat ginalaw din niya yung isa-stack sa diesel at sa gasolina. Tingnan natin na kapag tinanggal yung buwis sa produktong petrolyo, makikinabang niya yung 21% ng ating mamamayan. Pinakano nga niya, yung pag-rollback na doon, nakagiyat na rollback o ibalik doon sa halagang 55 pesos sa diesel at 57 naman sa presyo ng gasolina. Bilang tulong naman sa mga commuter, binuksan ng LRT ang libreng parking lot sa Santolan Station para sa mga pasahero. Target raw nilang hikayatin ang publiko na gumamit ng tren at iwan muna ang kanilang mga sasakyan sa parking. Ayon sa pamunuan ng LRT, nasa 100 sasakyan ang kasya at pwedeng mag-park dito sa sementadong bahagi ng bakanteng lote. At para masiguro yung kaligtasan ng mga sasakyan ay nakatakdaring magdagdag at mag-deploy ng mga security guard at magpapakabit din daw ng CCTV dito sa lugar. Tanging LRT riders lang ang pinapayagang magparada ng sasakyan. Cheryl, pakita lang natin dito sa Pasig yung isang gasolinahan malapit dito sa kinatatayuan ko. Yung diesel nasa 94.20 pesos ngayon. Pero bukas, simula ng alas 6 ng umaga, papatak na yan at babagsak na yan into 82 pesos or 81 pesos per liter. Kaya yan yung price range na ayon sa Department of Energy dapat daw masunod dahil handa raw silang magsampa ng kaso sa sinumang gas company na hindi susunod dito sa price rollback. Cheryl? Nakakailang linggo na rin ang pag-rollback. Magtutuloy-tuloy na raw ba ito? Iyan, at kumusta rin yung supply ng langis natin?
Cheryl, kanina nga sa sinabi ng kagawaran, wala pa daw garantiya kung magtutuloy-tuloy na ba itong rollback na ito dahil dalawang factors ang kinoconsider. Una, ano ba yung magiging resulta or assessment sa MAP, sa Means of Plot Singapore, dahil dyan tayo nagbabase na nagiging presyo ng langis na binibenta dito sa Southeast Asia, pati na rin sa buong Asia. At pangalawa, kung ano ba yung magiging sitwasyon sa Middle East, yung tension dyan sa pagitan ng US at ng Iran sa mga susunod na araw o linggo. Samantala, Cheryl, maidagdag din natin, tumaas yung average supply ng domestic supply natin dito ng diesel. Sa katunayan nga, ngayon ay pumapatak na sa 53.91 days yung dami o supply na meron tayo ngayon sa bansa. Samantalang yung diesel nasa 54.61 at ang pinakatumaas dyan, yung jet fuel. Dati kasi nasa 60 na lang daw, 60 days na lang daw ang supply natin. Pero ngayon, umangat na yan to 70.83 days. Yan muna ang latest mula dito sa Pasig City. Cheryl? Maraming salamat, Ian Su. Mga kapatid, Cheryl Hosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.